Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang hapon natin pagbati. Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome sa ating programang Todo Balita sa Hapon. As usual, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, magkakasama-sama tayo upang ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibang dagat. Pagtalakay po natin sa mga kaganapan sa ating lalawigan ng Pangasinan at siyudad ng Dagupan. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako tayo sa ating headlines, sa ating balitang pambansa. Pamumudmod ng smuggled rice, legal umano ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Todo Balita! Pagpapatakbo sa 100 Islands Fish Processing Plant, pinaghahandaan na. Todo Balita! Sa balitang pampalakasan, Games and Amusement Board, kikilalanin ang mga pro sports icons sa 2023 Professional Sports Summit. Todo Balita! At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na legal ang pamamahagi niya ng smuggled rice sa mahihirap na pamilya dahil duman ito sa tamang proseso. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos sa punahin ni Senador Francis Chis Escudero ang legalidad ng pamamahagi ng mga manakumpiskang bigas. Dumaan umano ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa mga nangangailangan. Magsisilbing babalan rin ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder ng bigas sa bansa na kanilang babantayan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder at bawal din ang mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan din pa ng Pangulo. Samantala, pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Senado ang pagpasa ng panukala o sa panukalang batas na Magna Carta Filipino Seafarers. Sa kanya liham kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hiniling ng Presidente ang pangangailangang ipasa kaagad ang Senate Bill No. 2221 o an act providing for the Magna Carta Filipino Seafarers upang matagunan ang paulit-ulit na mga butas sa batas na may kinalaman sa training at accreditation ng libo-libong Pilipino. Ang Magna of Filipino Seafarers ay aprobado na sa Kamara noong pang March 6, 2023 at aksyon na lamang ng Senado ang kailangan upang maging ganap na batas ito. Balita naman tungkol sa nangyaring sunog sa Maui sa Hawaii. 10 Filipino ang nadagdag sa listahan ng mga nasawi sa malagim na trahedya ng wildfires na naganap noong August 8 sa Maui, Hawaii. Dahil dito ay umakyat na sa 29 ang bilang ng mga Filipino at Phil-Americans ang nasawi at kinilala ang pinakabagong mga biktima na 7 miyembro ng pamilya Quijano at 2 miyembro ng pamilya Rico Santino, anak ni Leticia na nauna nang naiulat na nasawi sa trahedya at isang Pinoy pa ang hindi nabibilang. Kinumpirma naman ng County of Maui na 97 na katao ang nasawi sa pinaka-tragic na wildfire sa kasaysayan ng Hawaii. 89 sa mga biktima ay nakilala na. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita sa bayan ng Bayangbang kahapon, September 26. Muling nagpulong ang road clearing task force kasama si Municipal Administrator Attorney Rodlyn Rahini Vidad sa Sangguniang Bayan Session Hall upang talakayin ang mga nararapat gawin sa mga susunod na road clearing operations. Napagkasunduan sa panguna ng pinuno ng task force na si BPSO Chief Retired Colonel Leonardo Solomon na bibigyan ng 10 araw na palugit ang lahat ng sidewalk vendors at may-ari ng iba pang sidewalk obstructions matapos silang mabigyan ng demand letter. Kapag hindi sumunod ang mga ito, naatasan ng task force na kumpiskahin o i-demolish sa mga naturang nakahambalang na sidewalk. Muli nagpulong ang task force
o magpupulong ang task force sa Lunes kasama naman ng mga municipal councilors upang talakay ng operation kaugnay sa napipintong pagpasa ng local na road clearing ordinance. Balita naman mula sa bayan ng Posorubio sa direktiba ni Mayor Kelvin Chan, maagang pinalinisan ang public cemetery na nasa likod ng Catholic Cemetery. Kanilang inumpisahan noong September 11 at ito ay natapos kahapon sa loob ng 12 araw. Isinagawa ang malawakang paglilinis bilang preparasyon sa undas o sa paparating na Undas 2023 etong buwan ng Nobyembre. Nakatakda na ring ayusin ang magiging daloy ng trapiko at ang entry at exit points ng mga dadagsang tao. Posible rin ang paglalagay ng directory o listahan ng mga numero o pangalan ng NITSO para sa mas mabilis na paghahanap ng mga bisita sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Sa bayan ng Lingayen, pinangunahan ni Lingayen Mayor Leopoldo Batawil ang joint council meeting ng Municipal Development Council, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at Municipal Solid Waste Management Board kahapon, September 26, 2023 sa Lingayen Civic Center. Tinalakay ng pinagsamang pagpupulong ang mga sumusunod na agenda. Presentation ng Annual Investment Program o AIP 2024 at Annual Budget. Ulat sa pagkakamit ng 20% ng mga proyekto ng Development Fund ng 2023. Inilatag din ang tungkol sa pagtatatag ng Barangay MRF at ang pagpapalakas ng paghiwalay ng basura sa pinagmulan. Gayon din kasama rin sa tinalakay ang Barangay Kalinisan Day o ang Barkada at iba pang mga kaugnay na bagay. Balita naman mula sa Kapitolyo, 7 kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang tatanggap ng mataas na pagkilala sa pagtatapos ng selebrasyon ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Ang programa ay gaganapin nitong Biyernes sa Pangasinan Training and Development Center 2 sa Capitol Compound sa Lingayen. Ang top 7 awardees ay pinangalanan ng Values Restoration Officers pagkatapos ng deliberasyon na isinagawa ng Center for Excellence in Employee and Organization Development noong September 18. Mula sa 21 nominado, ang mga napili bilang Civil Service Heroes para sa calendar year 2023 ay sina Jennifer Garcia ng Disability Affairs Officer for Provincial Social Welfare and Development Office, Attorney Jeronimo Abad ng Provincial Assessment Office, Rolando Rodulfo Jr., Administrative Aid at Liaison sa Provincial Information Office, Merly Cariaga, Administrative Officer 5 sa Provincial Agriculture Office. Ganon din si Dr. Susan Rita Merino, Retired Chief of Hospital ng Western Pangasinan District Hospital, Edgar Ausena Jr., Staff Nurse sa Mapandan Community Hospital, at si Jerome Ilyasus, Nurse 1 sa Manawag Community Hospital. Sa siyudad ng Alaminos bilang paghahanda para sa paglulunsad at operation ng 100 Islands sa Fish Processing Complex o SIFPC, sumailalim sa 3 araw na training of trainers on the formulation of manual of operation and good manufacturing practices sa mga farmers and fisherfolks associations. Naisagawa ito sa tulong ng Winrock International sa pamamagitan ng Be Safe Project kung saan itinuro ang mapamantayan at regulasyon at tamang pamamahala sa pasilidad at mga hakbang upang matiyak ang malinis, ligtas at ikalidad na pagpoproseso ng mga isda. Sa unang araw ng pagsasanay, personal na pinasalamatan ni Mayor Art Brian Celeste ang Department of Agriculture maging ang Winrock International sa pagdala sa lungsod ng naturang programa na malaking tulong sa pagsisikap ng pamahalang lungsod na may taas ang kalidad ng mga produkto, makalikha ng mas maraming trabaho at matiyak ang food security. Bilang bahagi ng selebrasyon ng World Rabies Day na may temang All for One, One Health for All,
ang provincial government ng Pangasinan sa ilalim ng liderato ni Governor Ramon Gico III at sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office, sila ay nagsasagawa ng veterinary medical mission para naman sa mga companion animals ginaganap sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Ngayong araw, ito ay sinagawa sa may bayan ng Rosales, partikular sa SM Rosales sa parking area. Bukas naman, ito ay gaganapin sa Provincial Veterinary Clinic, Capital Compound sa Lingayen, samantalang sa September 29 o bukas. Ito naman ay gaganapin sa Magtaking Elementary School sa lungsod ng San Carlos. Ang mga libreng serbisyong dala para sa nasabing aktibidad ay information and education campaign, consultation, anti-rabies vaccination, deworming, vitamins administration, castration para sa mga lalaking aso at pusa, at spaying naman sa mga babaeng pusa. Ito ay para naman i-promote ang pagiging responsable ng mga pet owners para naman sa malusog na komunidad. Ang pinapaalala lang ang mga safety protocols para sa lahat ng magdadala ng kanilang pets sa nasabing mga veterinary missions. Sa iba pa nating mga balita, pinalalahanan ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ang publiko na mag-ingat sa paggamit ng libreng Wi-Fi services katulad na upang maiwasan na maging biktima ng cyber attacks. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Archimedes Fernandez, ang public Wi-Fi katulad ng mga nasa airport, coffee shops at malls ay maaaring konbinyente, ngunit maaaring bukas ito o maaaring magkaroon kayo ng peligro sa mga hackers. Kapag ikaw ay gumamit ng public Wi-Fi ay mas prone ka sa cyber attacks kasi nga open ang mga ports doon, so may mga chances ang mga online hackers na mangalap ng inyong impormasyon. Ayon pa kay Fernandez. Binigyan din ni Fernandez ng mga individual na nagkukonekta sa public Wi-Fi ay exposed sa identity theft at cyber fraud as hackers, dahil yung mga hackers ay madaling ma-intercept yung mga sensitibong data katulad ng passwords on social media and financial information. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Na muling magharap ang Lasal at UST sa series opener na nag-umpisa kaninang alas 4 ng hapon. Samantala, ilang tulog na lang at lalarga na ang 2023 Philippine Professional Sports Summit. Ito ay gaganapin September 29 at 30 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Pangungunahan ito ni Games and Amusements Board Chairman Attorney Richard Clarin na tutok sa pagpapabuti sa kapakanan ng mga professional athletes sa bansa. Siba niyo ang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita sa hapon. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin ating co-pilot si Robert Garcia. Oras po natin ganap ng alas 5:16. Ang oras ay hatid sa inyo ng St. Vincent Drugstore kung saan kayo makakabili ng mga dekalidad, ngunit kayang-kayang mga gamot at medical supplies. St. Vincent Drugstore matatagpuan sa harapan ng Region 1 Medical Center. Tara na, bili na! DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, welcome sa ikalawang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. At ngayong araw, isa sa tatalakayin po natin, o actually makakapanayan po natin, isa sa mga councilors na present kahapon sa Zoom bago nga nung ipinasa ng minorya yung budget at iba pang mga resolusyon o ordinansa. So, alamin natin yan para makatiyak na lang tayo kung ano talaga yung ganap kahapon. Nasa linya natin si Councilor Dada Reyna. Madam Councilor, magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am SY.
And Ma'am, Ma'am Liway, magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng tagapakinig po ng DWIC Dagupan. Magandang hapon po. yes, Councilor, mangungumusta kami. Ano ba talaga yung nangyari kahapon? Yun ho, napakalungkot na balita. 4 na puntos lamang po ang aking gustong sabihin sa hapon na ito. Alam niyo po yung nangyari kahapon, very disappointing po. Kami po sa majority ay very relaxed. Relax, hindi ho namin inaasahan na ganun po yung mangyayari. Unang-una, sa sanggunian, sa lungsod ng Dagupan, ang sanggunian na walan po ng demokrasya. Yung draft ordinance po na ipinasok nila para sa budget, wala po yun sa agenda. Kahapon, bigla po itong ipinasok sa inclusion nang walang pahintulot po ng mayorya. Okay. Opo, pangalawa po, ang pagkakaiba sa pagtrato ng ating presiding officer. Na aking pagkakaalam po, hindi naman po PWD ang ating presiding officer. Kumpleto ang kanyang senses, pero sa araw na sesyon na yun, talaga naman pong nagbingi-bingihan ang ating presiding officer. I'm sorry to say kasi very, very vocal po ang ating konsehal na si Konsehal Redford Christian F. Mejia. Hindi ho siya tumitigil magsabi ng parliamentary inquiry, point of order, pero sadyang nung oras na yun, bingi ang ating presiding officer dahil alam niyo po kapag minority councilor o councilor po nila ang nagsasalita, talaga naman ibinibigay sa kanila ang tamang oras, tamang discussion, pinapayagan ng ating presiding officer. Kumbaga naging partial ang ating presiding officer nung araw na iyon. So Okay, that is very, very, very unfair. Pangatlo po, pagsasamantala sa pagkawala ng majority councilors. Dahil po, noong araw ngayon, 3 councilors po ang nakalive. Ito po ay sinamantala ng minorya. Okay Kaya, po. yan po yung pagkakataon na ipinasok nila ng biglaan yung annual budget 2023, pati po yung PSB. Councilor, sa palagay nyo, planadong maigi yun? Tapusin muna natin yung pang-apat ni Councilor para Ang 4 po, makikita po natin na nagkaroon to ng irregularidad sa nangyaring botohan. Opo. Ano po yung tanong nila, Ma'am Liway? Yung tanong ko po, Councilor, sa palagay nyo ay after nung nangyari kahapon, ginulat nila, hindi lang po kayo, majority, kundi lahat. Palagay nyo po ay plinano po nila yon, lalo't alam po nila yung mga majority members kayo po ay nasa Zoom at yung iba ay nasa official leave. Yeah, I think planado ito dahil galing po ito mismo sa bibig nila na they knew they had to take this opportunity. Galing mismo, parang nabanggit sa akin na si Councilor Jigs ata ang nagsabi nun sa kanyang panayam sa radyo po. Pero hindi po ito maganda dahil nadi-defeat po o napapawalang bisang intensyon ng batas na magkaroon po ito ng representation sa sangguniang panlungsod. Councilor, nung bang bago dumating doon, alam na ba ng minorya na wala yung 3? Sa tingin ko po alam nila. Oo. Okay. Councilor, sinabi nyo kanina yung number 1, yung pagpasok nila, yung insertion po nila ng walang pahintulot ang mayorya. So kung may pahintulot, okay lang. Parang ganon. Opo, kaso po kasi sa inclusion, ano yun from the beginning mali po yun yung inclusion dahil po kailangan po ng majority vote doon. Oo, nasa house rule po kasi namin yun, dapat majority vote of the council, hindi po yung majority of the
councilor present. Okay. Yung majority, Opo. yung Inclusion pa lang may irregularities Ayun, yun. na dapat po walang inclusion. yung majority vote, yun yung kung papayagan yung inclusion. Yes, opo, oo. Ayun. So majority vote na yung kailangan doon. Nasa house rule po yun. So, Majority dahil sa inclusion pa lang po, nilabag na po nila ang house rule doon. yung tinatawag nila councilor na majority vote of all the members ng sanggunian. Yes, opo. Hindi po simple majority. Pag simple majority, yun po yung present po. Yun nga, wala, binaluktot po nila ang batas eh. So, Councilor, yung una, sabi nyo nga violation, yung wala majority doon sa inclusion. And then, sa Yes, pagpasa opo. nila nung budget, ano yun, yung Ganun majority din po. pa rin. Sa back. Opo. Itong ordinansang to, hindi po siya congratulatory resolution, hindi rin po basta-basta ordinansa. Appropriation ordinance po ito. Oo nga. Opo, hindi po to ordinaryong ordinansa. Ito po ay appropriation ordinance. Nakasaad po sa batas ng ordinansa o resolution na magbibigay ng authorization o pahintulot po sa ating mayor na maglabas ng pera. Kinakailangan po ito ng majority vote ng lahat. Lahat po, ulitin ko, lahat ng konsehal, nasa session man o wala. Councilor, ipaliwanag nga po natin para po para sa lahat din ano po. Kasi yun nga pag nila yung non-operative as declared ng DBM ba ang nag-declare na non-operative to ang DILG? Noong March po, nakagawa tayo ng naipasa po natin yung 2021. Di ba po may deadline yun? Nagawa po natin ang trabaho natin sa sanggunian. Naipasa po natin yan noong March. Diniti po ni Mayor at dineclare po ng DBM inoperative. Yun po. Kaya yan yung naging problema sa ating annual AB 2023 po. Councilor, ano yung inoperative? Yung pagbito ba ni Mayor o ano? Ano yung inoperative? Inoperative, dineclare po ng DBM yung inoperative yung annual budget 2023 po. Okay. Yan po yung ano po. Opo, oo. Ito po yung Pero, 800 million. Pero sa aking opinion, bilang konsehal ng Dagupan, nagawa po natin yung trabaho natin. Ngunit, yun nga po, ang DBM dineclare niyang inoperative. So nung Kaya ngayon ay tayo ay nasa reenacted budget ng mga after parang March up to September. So ang suggestion po ng DBM, kailangan pag-aralan muli, ipasa o ano po ba? Pag-aralan, ang ano ng DBM is ipasa ang 2023. Kaso ang problema, nagpagdesisyonan nga po ng mayorya na okay na tayo sa reenacted budget. So okay na, kahit na hindi na ipasa. Pero hindi ba... Pero hindi ho nangaluguhagan na kami po ay kumukontra sa 1.3 billion proposed budget ni Mayor. Hindi ho kami kumukontra dyan. Sinusuportahan po natin yan. Sadya lang talagang merong tayong hindi gusto doon sa 1.3 kagaya po nung hinahanap natin yung listahan ng job order. Matagal na po nating hinahanap yan kaso hindi ho nila binibigay. Pangalawa po, wala pong malinaw na proseso ang scholarship. Yung nire-request po ni Mayor na 200 million para sa scholarship program, napakataas po nun. Kami po sa mayorya, ang gusto ho namin, okay na tayo sa 103, tapos dinagdagan po namin ng 5 million, sapat na po sana yun. Kaso si Mayor, ang gusto niya ho, 200 million. Sobra-sobra po yun. Ang paniniwala namin, kami sa mayorya, mas masakripisyong ibang serbisyo ng Dagupan. Okay. Okay, so ito nga, Councilor, pagkatapos po ng ginawa po nila kahapon na pagpasa, ginulat nga po lahat. Opo.
So ano po yung mga hakbang na ginawa na ng majority members at gagawin? Okay, nangyari na ang nangyari. Kami po sa mayorya ay siyempre pagpapatuloy natin ang trabaho natin. Ginawa natin sumulat po tayo sa ating SP Secretary kay Sir Ryan Rabanso. Ipinarating po namin ang aming saloobin at nangyaring irregularidad sa session. Pangalawa po, siyempre, kumonsulta na po tayo sa nakapag-ugnayan na po tayo sa mataas na ahensya kagaya po ng DBM at Department of Interior and Local Government, DILG, upang siyempre hiniin ang kanilang opinion at gabay hinggil sa isyong ito. Ayan. Okay. Ang gulo ano po. So, okay. Dumako muna tayo doon sa yung action muna ni action ni Vice Mayor. Ayan. Kami kasi alam naman ho natin pag nasa Zoom, ang lakas ng audio ng Zoom ninyo Kaya mas malakas pa nga yung audio ng Zoom kaysa doon sa nandun mismo sa loob. Opo, actually nung nagkakaroon ng botohan, nung nagpaparecognize si Councilor Red, hindi na ho siya pinapansin. Ako sa pagkadismay ako nag-leave the group na ako kasi useless na hong mag-session, useless na hong manood, useless na hong magsalita. Dahil kami po sa mayorya, hindi na ho kami pinapakinggan ni Vice Mayor. Namimili na ho siya, bias na po siya. Councilor, so ako po mismo, as majority floor, nag-leave na po ako. Useless Yung bang actuations ng isang presiding officer na gano'n, hindi po ba siya liable? O wala po ba siyang sagutin sa batas kapag gano'n po ang pagtrato ng isang presiding officer sa kanyang mga councilors? Madam? Malinaw po. Malinaw na bias, naging bias si Vice Mayor Brian Cua. Pakinggan kayo ng sekretarya, secretary o ni Secretary Rabanso since ang parang immediate boss ang presiding officer? Ano po? Pakiulit po. Posible ba napakinggan niya yung o sundin niya yung sulat ninyo o pagbigyan kayo doon sa sulat ninyo? We are hoping and praying po na pakinggan tayo ng ating secretary na si Sir Ryan Rabanso po. Okay. So ito nga councilor, so reenacted yung budget po natin bago yung ginawa nila kanina. So reenacted. Tapos ipinasa po ng minority kahapon itong 1.3 billion pesos na budget. So ano pong implication po nito? Pero hanggat wala pa pong pirma reenacted budget pa rin po tayo. Kailangan mapirmahan nilang lahat. Pero babalikan ko yung sinasabi ni Ma'am Liway, yung implikasyon na 1.3 billion. Yes, yung pinirmahan ipinasa nila kahapon. Opo, syempre babantayan natin ang paggamit ng pondo. Mahalaga po ito na ma-monitor natin kung paano po ito gamitin. Dahil po yung hindi nila pag-consider o yung mga depekto sa budget, ito po ay pagpapakita ng kakulangan sa transparency. Pangalawa po, yung check and balance. Ang pangyayaring ito ay dapat po ay mabusisi sa trabaho. Isa't isa pong maiwasan ang pang-abuso at korupsyon po. Pero bago po yun, granting kunyari na makarating na yung kopya ng ordinance, budget ordinance sa Office of the Mayor at pirmado po yun nung 5 na present kahapon. Wala pa rin yung sinasabi nyo pong majority ng lahat ng members ng Opo, may irregularity po yun. Naniniwala po kami na illegal po iyon. So, kami po sa majority ay naniniwalang illegal ang ginawa nila. So kung may irregularity, posibleng hindi rin ma-implement yun, Councilor? Opo.
Pero Councilor, hindi ba ano na ngayon, September 2023 na, ito, tama ba ako, September 15 dapat naisasubmit na nila yung proposed annual budget for 2024? Yun po, dapat nga po 2024 ang dapat na nating pinag-uusapan, pero still, hindi pa po sila nakaka-move on, 2023 pa rin po ang kanilang ipinupush. Pero nakapag-submit na ba sila ng kanilang annual budget proposal? Sa aking opisina po, wala pa po akong nare-receive po. Kailan ang deadline nito, Councilor? I'm not familiar with the timeline po with regards to that po. September, October, November, December. Pero Yeah, oo. 3 Dapat months. nga meron na kaso wala pa. Opo. oo, so Sa yun. ngayon wala pa po. Nako. Nakakalungkot lang, Councilor, kasi sa tingin nga natin, tingin ng ating mga kababayan, kahit pa paano may mga nagiging maayos na usapan at talakayan ang Oo naman sangguniang po. panlungsod. 'Di ba? Kahit Oo. may Correct. mainit Oo. na palitan ng salita, nagkakaroon din ng Opo. maayos na diskusyon. Yun nga lang Opo. parang super Po sa DOH, yun po, magkakasundo naman po. Pero ito, hanggang sa SP, Dagupan, mainit ang debate dyan talaga. ah, Okay, tama-tama. Magandang hapon. Nandito na si Councilor Red. Councilor, isa pa, yung isang ipinasa nila yung draft resolution tungkol doon sa use of RAC of 50 years para sa yung kontrata ng Bureau of Fire Protection. Ano ho yun? Anong issue dito, Councilor? Ano po? Yung draft resolution authorizing the city mayor to... Opo. Oo. Actually, ongoing, Ma'am SY, ongoing po sana yung committee hearing namin with the BFP. Kaso, dahil nga po yung last committee hearing na inattend namin, parang ibabalik nila sa amin yung contract. Kaso hindi ho, ito, sumunod na session, ayan na ho, finash-track na po ng minorya. Pwede pala Opo. yun. Anong bakit? Bakit? Ano sa tingin nyo, bakit kailangan pati yun i-fast track nila at hindi makahintay? Ayan, nandyan si nakita ko siya. Hi, Councilor Ned. Hello. Hello, magandang hapon, Councilor. Yes. Oo, Narinig ko kasi si napakasipag Councilor mo, Ned. ha? Ayan. Oo. Si Councilor Red na bang sasagot? Sige po, nandyan na. Na pondo na galing po ng national BFP National at sa amin naman po sumusuporta naman po kami. Wala pong problema doon. Ang sa amin lang po ay dapat dumaan po sa tamang proseso ukol sa batas o sa local government code. Kami po wala pong problema pagdating po doon sa pag-construct po ng new Bureau of Fire Protection building. Sumusuporta po tayo dyan. Pero sana mo, pwede mo po kami mag-usap ng maayos ng minority block. Bakit po kailangan na during session at nung alam nilang kulang ang numero ng majority ay ipinapasok po nila ng illegal yung mga ganyang legislation. Ang intindi ko, Councilor, parang nasa ano pa kayo, yung parang committee hearing pa tungkol dito sa Opo, ano na to? nagkaroon na po kami ng committee meeting ukol dun sa hinihingi po ng Bureau of Fire na bigyan pahintulot ang ating alkalde na pumirma sa isang agreement na use of RAC agreement. Kaso nung nangyari dun sa committee hearing na po na yon, ay kulang po yung dokumentong dala nila. Syempre dapat tayo po nakikita natin yung dokumento muna bago natin ipagkatiwala yung permiso sa ating mayor. Kaya nga po ang ginawa na lang po nila, minadali na lang po nila ng basta-basta po at wala pa pong favorable committee report na nangyari. Sa amin po, sana kung kinausap lang po kami ng maayos, hindi po naman kami kontra pagdating po dyan. Hindi naman bastusan ang tawag doon, di ba, Councilor? Hindi ko po alam kung anong iba pang pwedeng tawagin doon.
Oo. Sabi ko nga, 'di ba, may mga marami naman yung pagkakataon na maganda naman yung usapan ninyo. Opo. Mhm. Marami po talagang Madala. magandang pwede mangyari kung nag-uusap-usap lang po. Kaso gulpi de gulat po ang nangyayari po Hindi nga ngayon, pati nga yung resolution of, ano yun na yung pakikidalamati. Opo, Para naging marami issue na. pong instances na hindi naman dapat pag-awayan na mga ordinance at resolution. Kaso talagang ewan ko ba sa minority bloc parang mayroon po yata orders na sinasabing kailangan may away parati dyan sa Sangguniang Panglunsod. Ano nga, Councilor Red, yung kwentuhan namin ka Aaron Susan kahapon, yung nominal voting, may instance na ang bilis ng pagbanggit ng lahat ng pangalan. Ano yung pagtawag niya yung I second. So, mabilis niya parang Parang yung 30-seconder na... Pero, kasi ito nga, personal na tanong ito. Kayo ba mga councilors, pag wala kayo dyan sa session hall, nag-uusap-usap naman kayo, di ba maganda naman yung inyong mga samahan? Opo, maayos naman po talaga lahat, Madam Susan. Yun nga lang po talaga, ang nangyayari po talaga talagang walang communication na maayos. Kung meron man, hindi po natutupad din yung napag-uusapan. Yun din po ang isang problema din Kaya nga po, itong pagkakataon na binigay nyo po sa amin ni Councilor Dada Reyna, parang kahapon po, naawa po ko din po ako kay Councilor Dada Reyna, siya po ang aming majority floor leader. Kumbaga, siya po ang in charge po to steer our regular session. Pero po, hindi po binibigay sa kanya yung respetong yon kahapon. At kami rin po, mga members sa majority, hindi na po kami pinapansin Kaya nga po, alam nyo, transparent po ang gobyerno dapat. At ang naging regular session kahapon, naka-live naman po tayo sa Facebook. Pwede po nilang i-review para malaman na rin po ng taong bayan yung kabastusan po na ginawa po sa amin kahapon sa regular session. So yung sabi nga kanina, Councilor Red, ni Councilor Dada, yung mga ipinasa nila, lalo na yung sa budget, kailangan yung majority. So pag sinabi po natin, para sa mga kababayan natin, pag sinabi nating majority vote, so ilan po yun dapat? Para ipasa yung budget. Ito po yung tinatawag natin na qualified. Meron pong dalawa qualified saka simplified. Whether present or not present. Meron na pong jurisprudence yan. May opinion na po ang DBM dyan, ang DILG, meron na pong Supreme Court ruling. Dahil hindi naman po itong una na insidente na nangyari sa mga LGU sa buong Pilipinas. Kaya nga po naglabas na po ang desisyon ng mga korte, ang DILG ukol dito at ang DBM base din po sa kanilang budget operations manual na malinaw po na ito po ilabag sa batas. Kaya po very confident po ang majority na they will not prevail on this act. Yung pagkakamali po nila yung mabilisan na pagpasa dahil nandyan pa rin naman po ang mga ahensya na magre-review po nung legislative process. Sir, palagay ninyo, alam nila na mali yung ginawa nila? I assume po, kasi lahat po naman po kami konsehales at ang Biblia po namin ay ang Local Government Code. At saka ano pa, ilang beses yung minority, ilang beses na silang nag-councilor. Opo. Diba? Tsaka alam niyo po, Madam Susan, ito pong Madam Liwa, ito pong nangyari na insidente kahapon na mabilis ang ipinasa ng minority. Kung ang desisyon na ilalabas, ayaw ko pa mag-preempt sa mga ahensyang ito dahil mataas po ang mga ahensyang ito, mataas po ang respeto. Sila pong dapat mas nakakaalam sa pag-interpret po ng batas, ang Local Government Code. Kung ano man ang desisyon na ilalabas po nila, it will be precedent to other LGUs. Parang kanina po, may tumawag na po sa akin, mga 3 konsehales na po, dahil tayo po, member po ng Philippine Councilors League, may mga tumawag na po dahil nagulat po sila kung bakit naipasa po yung annual budget appropriations ordinance Nang sila lang. na ang ginamit po nila ay simple majority. Okay? Nagulat po sila. Paano nangyari yun? Malinaw sa batas na dapat qualified votes ang mangyayari doon. Qualified majority ang mangyayari doon. At saka, ang tanong ko pa doon, Councilor, anong bearing nung committee report nyo?
Opo, well, number one, wala Wala pong favorable committee report na Wala nilabas pa. ang committee para po aprubahan po yung annual budget. Siguro naman po na i-explain na po ng mabuti, ng maayos ni Majority Floor Leader Councilor Dada Reyna na hindi naman po kami kumukontra sa annual budget. Kami po ay sumusuporta diyan. Kaya lang po napatagal dyan dahil matagal din po isumite ng executive branch yung hinihingi namin pertinent documents. Ito lang po yung listahan ng mga job order employees, ito rin po yung mga po yung kumukontra. Pero in reality, hindi po kami kumukontra dyan. Ayaw lang talaga nila isumite yung dokumentong kailangan namin. Meron po tayong Section 455 ng Local Government Code na nakasaad doon na isa sa mga responsibilities ng alkalde na ibigay ang mga dokumentong, lehitimong dokumento na hinihingi ng Sangguniang Panglungsod. Nandiyan din po ang Section 77 ng Local Government Code na nagsasaad na ang mag-approve ang authorizing department o branch ng gobyerno ay ang Sangguniang Panglungsod para i-aprobahan ang job order employees. Okay. Kaaron Susan, dahil meron na lang tayong 11 minuto, gusto ko lang i-jump ng konti dahil meron tayong, kung nagkagulatan kahapon, nagulat din ako nung nabasa ko ito. At alam na rin ito ni Councilor Red, with due respect kay Councilor Dada na nasa kabilang linya. Ito po ay post ni Mayor Belen Fernandez sa kanyang Facebook. Hapon. Kanina, 4 hours ago, nakalagay dito, hashtag paunawa po sa publiko. Ang sabi niya, may presensya na ng pulis dito sa ating opisina pagkatapos ng biglaang quote-unquote pagsugod ni Councilor Red Erfemihia kay Councilor Michael Fernandez kahapon, Martes, September 26. Ayon sa mga empleyadong nakasaksi sa nangyari, quote-unquote, napakasungit na mukha ang sumalubong sa amin at dali-daling naglakad paakyat patungong opisina. Si Councilor Red ni hindi man lang kumatok, sabay bukas agad sa pinto na parang galit na galit at binalibag pa ang upuan bago niya ito upuan. Quote-unquote, pinasara pa niya lahat ng pintuan ng mga opisina. Bakit siya ganoon? Paano kaming nagtatrabaho? Hindi kami tatanggap ng mga nangangailangan ng serbisyo. Dagdag pa niya. Base sa blotter report ng Councilor Michael sa PNP Dagupan, ilang beses na pinipilit ni Councilor Red na mag-usap lang daw silang dalawa at nang tanggihan nito'y biglang pagalit na sagot ni Red. All caps. Quote-unquote, bakit natatakot ka, no? Natatakot ka. Hindi ko nababasahin lahat. Reaction na lang ni Councilor Red tungkol dito. Well, unang-una sa lahat, Madam Liway, wala po akong inagrabyado. Wala po akong sinigawan. Hindi po ako nagbalibag ng upuan. Hindi po ako nanggulo. Wala po akong binastos. Hindi po ako nagmura. Lalong-lalo na wala po akong dalang baril at hindi po ako nagdadala ng baril lalo na pag election gun ban po ngayon dahil barangay election period. So lahat ng po ito ay paninira po ukol sa akin. Pero totoo po na nagpunta po ako ng mayor's office. Ang sadya ko po doon ay kausapin si Councilor Michael dahil po kakatapos lang po ng aming session na yan, gusto ko pong ipaliwanag yung irregularities na ginawa po nila. At pinili ko po na siya lang po yung kausapin ko dahil kung mapapanood nyo po yung regular session namin, Siya lang naman yung nagsasalita doon at hindi na po kami pinapansin ng presiding officer. So ang desisyon ko po at that time is kausapin siya personally. Pero wala pong pagbabanta sa buhay niya akong ginawa. Hindi ko alam kung meron daw dyan, nasabi nagdala daw ako ng baril, nilabas ko yung baril. Wala pong nangyaring ganun po. Lahat po yan ay wala pong katotohanan. Kung di ko po nakita ngayon yung blatter, kung meron man siyang binlatter, gusto ko pa sana makita para makapagbigay din ako ng reaction ko dito. Pero di ko pa nabasa yung blatter. Pero ang katotohanan po, wala po akong inagrabyado, wala po akong sinigawan, hindi po ako nagwala sa mayor's office, hindi rin po ako ano ba yung sinabi niya? Hinampas ko ba yun? Hinagis upa. Wala po akong ginagawa. Pinasara pa niya lahat ng pintuan? Yung pintuan po, pinasara ko po dahil gusto ko po meron privacy sana within the councilors. Kasi hindi lang, ang nagpunta po doon ako, nadaknan ko na po silang lahat, minority. Sa mayor's office? Sa mayor's office po. Binalibag daw yung actually, pinapalabas nga po ako ni Councilor Jigsin Pinapalabas ako dun sa opisina. So, nagtaka ako bakit ako pinapalabas. Hindi na po yung tahanan po niya. Ay public property po yun. Ay, yun po yung opisina po ng mayor. Opisina po ng taong bayan yun. Lahat actually. Pwede kahit sino pwede pumasok dun.
wala naman po dapat talagang in-exaggerate lang po talaga nila yung kwento. At makikita nyo naman dyan sa akin na yan mismo sa litrato. Maayos po yung aking pagtayo, no? Wala naman akong kinelyuhan dyan, wala akong sinaktan dyan. Makikita po yan, ano? Yan pagbigay ng security ng kapulisan. May CCTV sila doon, sir? Kung meron pa, mas maganda. Kung meron diba? pong CCTV, mas maganda po para pumalaman talaga yung nangyayari, ano? At pangalawa, kung dahil po sa incidenting yan na sinasabi nilang merong gulo sa mayor's office, maglalagay po sila ng mga pulis, mga member ng kapulisan, ay sa tingin ko ay exaggerated na po yan. Mas maganda po na ang mga kapulisan ay nakikita sa mga karsada, police visibility po, mas nangangailangan sa mga barangay, at para tugisin po talaga yung mga masasamang loob o yung mga may planong gumawa ng masama. Pero tulad ko po na isang public official, never ko pong gagawin yan. At saka sir, majority lang kayo pero ang katotohanan, underdog kayo. Opo, tama po yan. Kami nga po yung agrabyado kasi kawawa na po kami sa social media. Parang yan po, example na po yan, wala pong katotohanan. Kaso po, pilit po nilang pinapasama po yung aking karakter, yung integridad ko po ay minamalit na po nila. Hindi na po tama yan, Ma'am Liway. Para to further mas marinig po ng ating mga kababayan sa Dagupan yung side nyo, yung part ng post na ito, sabi dito, kinabahan mga empleyado maging ang ilang mga bisita na nakasaksi dahil sa quote-unquote bastos na pagkompronta ni Councilor Red kay Councilor Mike maging kay Councilors Jigsin at Dennis Canto. Parang naghari ka. Tatlo na. Tatlo na ang involved, no? Actually, yan it's their word against mine, Tama. Pwede po nilang sabihin ng kahit anong allegations diyan sa Facebook page na yan. Pero ang katotohanan po, unang-una wala talaga akong binastos na tao doon. Never po ako nagmura, never ko silang minura diyan. Hindi nga ako sumigaw. Wala pong nangyari, wala pong gulo, never ako nanuntok. Never ako naglabas ng baril, wala akong dalang baril. Pera nga, wala pa akong dalang pera noon. Ano itsura, Liway? Ano itsura daw? Yan? Nakasimangot? Kung nakasimangot po, ang sinasabi. Ang sa akin naman po, okay, kung nakasimangot. Napakasungit na mukha. Napakasungit. Ang sa akin naman po, ibig sabihin, lahat po dapat ng masasalubong natin tao nakasmile? Hindi sir, at saka lahat po dapat ba, meron pong batas ba na sinasabing dapat nakasmile, nakasimangot? Kung nakasimangot man ako, normal. Hindi, pwede pong normal, pwede pong hindi. Pero siyempre po, ano po yung ginawa nilang kabastusan sa session namin? Ano po ang gusto nilang reaction? Maging plastic po ako, mag-i-smile pa po ba ako sa taong bayan na pagkatapos kaming agrabyaduhin, mag-i-smile pa po ako sa kanila? That's it. Na pagkatapos kaming bastusin sa Sangguniang Panglungsod, do you expect me to smile at them? Do you expect me to smile at people? Of course, may pinagdaan lang po tayo, may pinagdadaanan din po tayo na kung nakita nila ako nakasimangot is siguro man lang meron akong pinagdadaanan dahil ngaton kakatapos lang po ng session namin. Pero ulitin ko po, wala pong nangyaring agrabyado doon sa insidente kahapon sa mayor's office. And ako po mismo, kung kilala po ako ng taong bayan, marami mas nakakilala sa akin, hindi ko po yan gagawin. Hindi sir, mas abnormal naman pag dumating kayo doon na nakangiti. Opo, baka pag-isipan po humingi pa ako ng pera kasi wala akong dalang pera. Actually, yung totoo, wala akong dalang pera kahapon. Yung isang picture nga na nakapost dito, yung kamay nyo nga nasa likod. Opo, nasa likod pa. Yun pa. Yung nga po yung litrato mismo magsasabi na nasa likod pa po yung aking mga kamay. Nakikita yung kamay, baka sabihin may baril. Hindi, wala po akong dalang baril. Hindi, malinaw po dyan na wala po akong hawak na any sandata. Opo, wala pa ganyan. Opo, wala nga akong bag na dala. Isang pagpapatunay na wala akong dalang pera. At saka ibig sabihin, kaya nyo silang tatlo, kaya nyo sila lahat. Oo nga po, sino po ang napakasigang tao na papasok sa alam niyang mas maraming kalaban? Hindi po yun ang purpose ko doon. To tell you frankly, to tell you honestly, talagang gusto ko lang po na kausapin si Councilor Michael para bigyan linaw po ang nangyari sa session namin. Ito na sir, last question na. Ano po yung in-expect ng mga Dagupeño sa mga susunod na araw tungkol sa mga issue na to? Ito po, siguro na-explain na po ni Majority Floor Leader, Councilor Dada. Hintayin po natin ang respond po ng review po ng Department of Budget and Management, pati na rin po ang ahensya ng DILG.
para po malaman po natin ang magiging desisyon ayon sa batas. Dahil marami pong nakasubaybay ng mga local government units, mga syudad, mga municipalities sa desisyon nila. At kung ano man ang magiging desisyon nila, ito rin po magiging basihan ng mga ibang LGUs. Sir, pahabol ko nga yung composition of approving the composition of Human Resource Merit Promotion and Selection Board. Ano na naman yun? Yung Personal Selection Board. Ito po ay pero hindi rin po talaga ino-honor din po yung mga patawag po niya. Ang tindi, tapos papasa nila. Ganyan pala, no? So, ano yung magiging yung action nyo, sir, sa mga susunod na araw? Lalo ito, pag-usapan na naman po natin yung budget. For 2024. 2024. Magsisipag pa rin ba kayo o... Well, ang submission po ng annual budget for 2024 is October 16. October 16. That is a Monday ata po yan. Officially, isasubmit na po yan sa Sangguniang Panglungsod at kung maisama na po sa session namin sa Tuesday, sa October 17, dyan na po ang formal na pag-uusapan na po sa committee level, sa Committee on Finance and Appropriation at kung ano pang mga committee na concerned doon sa annual budget for 2024. At bibigyan po tayo, ayon sa batas ulit, bibigyan po tayo until March 31 to act on it para magbigay ng aksyon kung ano man ang magiging desisyon po ng Sangguniang Panglungsod ukol sa 2024 annual budget. Okay. So, wala na po tayong sapat na oras. Siguro, parting shot si Councilor Dada muna. Councilor Dada. Ay, wala na. Yes, Ma'am SY. Yes, ma'am. Parting shots po. Ano po masasabi natin sa ating mga kababayan? Hello. Okay, patapos na ba tayo? Sorry, Okay. Alam niyo po, hindi man po pabor sa aming grupo yung naging resulta noong nakaraang session. Nais ko pong bigyan diin na kami po sa majority, kasama po namin dito sina Councilor Manang Celia Lim, Irene Lim Acosta, Councilor Alvin Fernandez, Councilor Alvin Coccia, Dr. Mali Fernandez, at syempre po yung ating fighter na konsehal, Councilor Redford Christian Erfiminia. Kami po ay patuloy po at hindi po titigil ang aming misyon na maglingkod ng patas at may integridad. At kami rin po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at pag-unawa. Okay, thank you very much, Councilor Red. Well, unang-una nagpapasalamat din ako sa pagkakataon na ito sa DWIC, kay Ma'am Liwa, kay Ma'am Susan sa binigay na oras kahit sandali lang sa amin dalaw ni Councilor Dada Reyna para ibigay namin yung aming opinion. Basta po ito ay ukol sa batas, tamang proseso at wala pong sinasagasaan na any provision ng local government code. Makakaasa po kayo sa suporta ng majority. Okay, maraming salamat, Councilor Dadan, Councilor Maraming Red. salamat po, Ma'am SY, Ma'am BY, maraming salamat po. Salamat po. Okay, so wala na po tayong sapat na oras. Bukas po muli, makakasama-sama po tayo muli alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Nakasama po natin sa technical side si Councilor Robert Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siada. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM